Dalawang binabantayan na low pressure area na tiling maliit ang potensyal na tumama sa anumang kalupaan ng bansa. Pero isa dito maaring makapasok pa ng Philippine Area of Responsibility. Magdudulot pa rin ba ito ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa? Alamin. Scattered showers at mga localized thunderstorms umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan ang mga heavy rain showers na iiral sa ilang bahagi ng Davao Region, especially sa Sorsogon area at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Tsansa ng mga pagbaha pinag-iingat lalo na sa ilang bahagi ng Davao Oriental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 23, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:13 na ng umaga. Bagamat patuloy pa rin ang easterly trade wind at yung umiiral dito na ridge of high pressure area dito sa may bandang hilagang silangan ng Luzon, kaya nakakaranas tayo ng mas mainit at malinsang ang panahon. Pero madalas-dalas na nakakaranas ng mga localized thunderstorms ang iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa. Kabilang na ang Visayas area, maabot na rin ng ibang bahagi sa Palawan at Mindanao area. Sa ngayon, medyo naka-idle ang ating lightning detection system dahil walang masyadong nadetect ang aking lightning detector at na-maintain na natin muli ang ating lightning detector. So dahil sa naging accuracy, ang functional niya ay nag-idle mode ito. Pero makikita natin sa ating real-time lightning detection system, aktibo ngayon ang mga pagkulog at pagkidlat, kabilang na ang Visayas area at meron tayong total na 33 lightning strikes. Kalimitan Southern Mindanao po ang may malawakang mga pagkulog at pagkidlat ngayon. Ayan, kitang-kita naman po. At kung i-activate natin water vapor, makikita natin mataas ang water vapor sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Kaya nakakaranas sila ng mga heavy rain showers dyan at localized thunderstorms. Kaya pinag-iingat po mga folks, pinag-iingat po mga kababayan natin dyan. So aktibo ngayon ang lightning strikes ngayon dyan, kabilang na ang bahagi po ng Tacloban, ilang bahagi ng Cebu area. Yan. So yung ating lightning detector medyo naka-idle dahil walang masyadong active lightning strikes ang nadedetect ng ating aparato sa amin sa Caloocan. Pero malinaw naman na aktibo ang ating lightning detection system. Mag-activate yan dahil naging accuracy na uli yung functional niya at na-fix natin yung problema sa ating lightning detector. So na-fix na natin yan. So naging accuracy na mga folks. At sa atin namang mga pag-ulan base sa Doppler radar imagery, kung sisilipin naman natin, yan, i-load natin yung Doppler radar. Kung mapapansin natin sa Luzon, wala masyado tayong water vapor na natatanaw mula sa CMS Doppler radar ng NOAA. Ganon din sa ating Doppler radar in local, makikita natin walang gaanong water vapor na i-detect. Yan. So kung titingnan po natin yung actual na oras, 10:15. Yan. So mapapansin natin is real time naman siya at makikita natin walang masyadong water vapor ang nakikitaan. May mga ilang mahihina o medyo may mga water vapor na nag-accumulate sa bahagi po ng Bicol region. Pero kadalasan ang malawakang ulan ay umiiral ngayon sa parte ng Visayas. Nakakaranas ng ilang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ang ilang bahagi ng Leyte, kasama na ang Baybay at San Francisco, yung isla na San Francisco natin, at ilang bahagi pa rin dyan sa may bandang Bohol at Cebu area. Yan, nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang Mandaue City, Cebu. Ingat na naman po kung magkaroon ng mga pagbaha o sudden rain downpour. Yan, nagkaroon na rin ng malawakang ulan dito sa bahagi pa rin ng Carmen, pataas ng bandang Bogo, ingat na lamang po. At may mga kalat-kalat at localized thunderstorms din ang ilang bahagi ng bandang Panay Island, especially bandang Iloilo City. So kung mahina naman ang pag-ulan, di naman malakasan ang pag-ulan, okay lang at wala tayong magiging problema. Pero pagdating sa bahagi ng Leyte, medyo nakakaranas tayo ng mga clusterized heavy rain showers po dyan. Ayan, sakop kayo sa ilang bahagi ng Ormoc hanggang pababa na ng bandang Matalom, yan, hanggang Maasin, yan, umaabot yan yung kalat-kalat na pag-ulan na may localized thunderstorms na kasama.
Walang masyadong functional Doppler radar sa Mindanao, pero inaasahan natin ang Southern Mindanao nakakaranas muli ng mga malawakang pag-ulan dahil merong surface trough nga po na lumalapit na naman dyan. Extension ng trough ng ITCC development, pero sa ngayon surface trough ito going ITCC o Intertropical Convergence Zone, kinakaranas ng malawakang pag-ulan ang ilang bahagi maging sa Zamboanga Peninsula. Bakit kasi hindi lagyan o walang gumaganang Doppler radar dito sa bandang Mindanao? Pwede namang maglagay dito sa gitna, bandang Bukidnon, para sakop ng Doppler radar hanggang bandang Zamboanga Peninsula. So dapat maglagay ng Doppler radar din dyan na gumagana. Kasi yung bagong Doppler radar na nailagay sa Iloilo ay ito na nga po, medyo functional na siya. Na overlap tuloy yung Doppler radar sa Cebu. So siguro yung sa Cebu, pwede nang ilipat siguro yan. Banda rito siguro sa member ng Surigao para mayroong range dito ng Doppler radar. Yan. Mas malaki-laki ngayon yung coverage ng nilagay sa yung bagong Doppler radar sa Iloilo. So congratulations naman kay Pag-asa. So sana lahat ng Doppler radar malagyan na rin. Dito sa bandang Mindanao, pwedeng lagyan dito dahil medyo meron na kayong nilalagay na mas malawak na Doppler radar. So pwede kayo maglagay ng Doppler radar dito sa gitna ng Mindanao para sakop hanggang Zamboanga Peninsula yung range ng Doppler radar. Malaki-laki yung Doppler na pinapalit natin ngayon ha. Hindi kagaya nung huli maliliit ang range ng Doppler radar. Ngayon malalaki na. So maganda po yung Doppler radar na nilalagay natin ngayon. So dito na lang sa Mindanao, so kahit 4 na malalaking Doppler radar, sakop na ang halos buong Pilipinas niyan. O 4 siguro. Isa dito sa bandang Luzon. Dito sa Luzon halos kompleto na Visayas, yan dito sa bandang Iloilo, then isa sana sa Mindanao at bandang Palawan. Yan. Yan, siguro 4 o 5 Doppler radar para kumpleto. Para maganda at namomonitor natin yung mga uulanin sa bahagi ng iba't ibang bansa. So wala tayong nakikita sa Mindanao, pero tanaw na tanaw yan sa satellite imagery na may mga pag-ulan na umiiral. At kitang-kita naman sa mga pagkulog at pagkidlat. At nakataas ngayon ng thunderstorm base sa data feed ni Pag-asa ang most of affected areas. Within 12 hours ang mga naka-forecast nito, kasama daw ang Metro Manila, yan, at Northern Luzon, extreme Northern Luzon kasama na Ilocos Norte, Cagayan at Aurora Region. Puro within 12 hours po ang naka-forecast nito. Kasama na ang Mindanao, most likely Misamis Occidental, Oriental, Bukidnon at Lanao del Norte. At sa Visayas naman, ang bahagi nga po ng halos eastern hanggang western section sa Visayas. So kasama ng Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Antique, yan. Kasama na lahat po yan ng most of Visayas area mga folks. Ingat na lamang dahil magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms. Sa kaninang umaga, nagkaroon nga po ng malawakang pag-ulan sa iba't bahagi ng Mindanao at Visayas area. So sa ulat muna ng panahon natin sa Metro Manila, base sa aking weather station, base sa ating current conditions, overcast tayo ngayon, medyo windy, gloomy at few clouds, pero maaraw sa amin. Ayan grabing maaraw sa amin. So expected, papalo na naman sa 34 to 36 degrees Celsius ito o higit pa ang magiging outside air temperature namin. Pero ang forecast namin in 3 days, base sa storm prediction, may mga partially cloudy daw kami at may mga 20% o 10% na chance na uulanin hanggang this whole weekend na darating. So maliit-liit ang chance na pag-ulan sa amin sa Metro Manila according sa forecast. Sa lowest temperature na naitala na weather station kininang 5:58 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.5 degrees Celsius. Kahapon, grabing init at 36.3 degrees Celsius ang aming highest peak ng air temperature kahapon ito ng hapon at 3:03 PM. At the same time, naungusan na naman ang grabing init sa aming heat index. Pumalo kahapon na sa 54.7 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. Naungusan pa nito yung 53.4 degrees Celsius nung nakaraang buwan. Anong mga ilang linggo pala, nakaraang linggo. So naungusan at kahapon po ang may pinakamataas na ngayon na heat index sa amin sa Caloocan ngayong month of May. So hindi namin ina-expect na mas hihigit pa pala kahapon. Yan, pumalo sa 54.7 degrees Celsius ang aming instrumental reading kahapon sa Caloocan. Pero kung titingnan natin sa sa ating station, computed na po na heat index ito Kahapon ang computed heat index sa amin sa Caloocan ay umabot ng 45.9 degrees Celsius. Ito po yung computed.
o calculated heat index. Gusto nyo makita yung calculated heat index, pwede nyo pong tingnan dito sa ating graphs and records under station all-time records. Dito nyo po makikita yung computed, ay nakalagay dyan, computed heat index. Kapareho sa computation ni Pag-asa. Meron silang computed heat index ni Pag-asa. Base yan sa monthly humidity averages. Yung gumagamit tayo ng monthly humidity averages ng bawat taon. Importante po kasi yan para makompute ng mas average yung magiging outside heat index natin o maging sa mga temperature na rin. So sa heat index, ang computed heat index namin, grabe, pinakamataas, 45.9 degrees Celsius. Pinakamataas na ngayon yan ngayong buwan na naitala sa amin sa Caloocan. Yan. So mapapansin natin dito, May ay umabot pa ng 47 degrees Celsius yung pinaka-highest sa heat index sa amin. Ito yun, no? So, yan yung pinakamataas. Noong May 16, yan. So, mas mababa pa pala kahapon. Pinakamataas pa rin noong May 16. Yan. Pumalo kasi ng 47 degrees. Sa bagay, kaya lang, yung instrumental reading kasi natin ang taas, umabot ng 54. So, base na rin dun sa computation, mas mataas pa rin ang nung araw ng 16, May 16 po. Pumalo sa 47 degrees Celsius yung calculation. So, yan po. Yan po yung pinakamataas na heat index namin ngayong month of May. Pumalo ng 47 degrees. Sa gustong makita yung pinaka-computed heat index. Pero kung titingnan naman natin sa PX6, sa mga heat index natin, yung magiging forecast bago yung PX6 streams, unahin muna natin yung ating almanac, yung ating heat index, yung init pandama. Yan. As of 9:37 AM, nasa 48.2 degrees Celsius na po ang aming heat index. So, napakataas na po agad yan. So, yan po. At yung forecast namin, supposed to be 45 degrees Celsius lang dapat as of 10 o'clock. So, nasa danger pero sa maghapon, papalo pa rin ito hanggang 48 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Ayan. So, mataas pa rin pala. Hanggang sa huling mga 2 araw ng May, mataas pa rin ang heat index. Sa init factor naman, mula sa data feed ni Pag-asa kahapon, ay grabe rin ang kanilang heat index. Yan, may 47 degrees Celsius pa. Oh. Dito sa bahagi po ng Tuguegarao, Cagayan, yan, grabe ang taas. Meron pang 48, mas mataas ang Apari, Cagayan, pumalo ng 48 degrees Celsius. So, nahigitan pa sa amin sa Caloocan. 45 lang sa amin. Yan. So, base dito is nanguna ang Apari, Cagayan na may 48 degrees Celsius. Pumapangalawa ang Tuguegarao na may 47 degrees Celsius and then 46 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. So, most of Northern Luzon ang may pinakamataas na recorded na heat index. Sumusunod na lamang ang San Ildefonso, Bulacan na may 45 degrees Celsius na heat index, kasabay din ng Clark, Pampanga na may 46 degrees Celsius din. Yan, na heat index. And then 45 degrees Celsius sa bandang Cuyo, Palawan. Yan, ang daming mga grabe init din kahapon. So, grabe ang naging init din natin pala kahapon, ano? In-expect natin na medyo magiging comfortable kagaya ng isang araw na umulan din sa amin sa Caloocan. Ngayon, grabe. Kahapon, grabe pa rin ang init. Hindi pa pala natatapos ang grabing alinsangan natin. Lumakas kasi yung easterlies muli nung nagkaroon ng ridge of high pressure area dito sa Hilagang Silangan ng Luzon area. Yan. So, nga pala, tingnan natin yung mga iba't ibang heat index forecast pala. Nakalimutan natin. Silipin muli natin yung magiging forecast sa Tuguegarao kung mataas uli. Yes, 44 degrees Celsius po at papalo ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At kung titingnan naman natin sa Santiago, Isabela, nasa 42 degrees Celsius ang kanilang forecast na highest sa heat index at aabot ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Sa bandang Dagupan, Pangasinan naman ay 44 degrees Celsius at aabot daw ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Grabe ng init. Sa bahagi naman ng Tarlac sa Central Luzon, mataas 45 degrees Celsius at grabe aabot sa 50 degrees Celsius naman ang kanilang pinakamataas na magiging heat index maghapon mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mag-iingat po tayo ha, grabe po ang yung heat index dyan at temperatura.
Sa bahagi po ng Tarlac, ingat na lamang mga folks, huwag masyadong magpa-dehydrate. At sa bahagi naman ng Batangas ay 46 degrees Celsius po ang inyong forecast na heat index. At sa maghapon, papalo agad ng 47 degrees Celsius ngayong 11 o'clock, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, ang inyong magiging forecast na heat index 41 degrees Celsius at papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong alas 12, dire-diretso na yan hanggang alas 3 ng hapon. So mukhang hindi ganun kalala ang init sa bandang Mindoro. Sa Puerto Princesa, Palawan naman, so far ay 42 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo maghapon. At dahil sa inuulan at may localized thunderstorms ngayon sa bahagi po ng Cebu, ay mababa ang kanilang heat index hanggang 38 degrees Celsius lang mamayang hapon po. At ganoon din sa bahagi ng Mindanao, dahil nakakaranas tayo ng maulap at maulang panahon, mababa ang inyong heat index ngayong mga folks. So ang magiging mas maalinsangan lang talaga sa amin ay bahagi ng Southern Luzon and the rest of Northern Luzon area. Yan, as of 1937, 48 degrees Celsius na kagad yung aming heat index mga folks. Sa automatic weather station naman, base sa dito pwede Pag-asa, nangunguna sa highest heat index ngayon, ang parte pa rin ng Ambulong, Tanawan, Batangas. Yang Dayat Camarines Norte, mukhang sira din yan eh. Sa highest outside air temperature naman, nangunguna ang Tuguegarao na may 36.12 degrees Celsius. Pero base sa point, nangunguna ang Dayat Camarines Norte na may 36.13 degrees Celsius. Hindi ko alam kung sira yan kasi dito ang Dayat Camarines Norte din na may pinakamataas na heat index. Grabe init sa Bicol region, so huwag masyadong magbibilad dahil asahan ang maalinsangang panahon maging sa bahagi po ng Bicol region ha. So yan po yung reading natin ngayon mga folks, at mag-iingat po tayo at uminom ng maraming tubig. Samantala sa PH extremes in past 24 hours naman ay nangunguna ang Tuguegarao sa may pinakamainit na temperatura at 39.5 degrees Celsius, at sa Baguio City naman ay nasa 19 degrees Celsius. Bahagyang tumataas ang kanilang lowest temperature sa Baguio ha. Sa Inulan naman, grabe ang busang ulan sa kanila kahapon in past 24 hours sa Borongan, Eastern Samar na may 98 mm na grabing ulan Lakas ang busang ulan sa kanila. Hopefully hindi sila binaha man, pero agad din tumila kagaya sa Davao City. Sa average wind speed naman, ang Gian Eastern Samar din na may 18 km per hour na sustained average wind speed na mas mataas. Sa amin 5.9 km per hour lamang yung 1 minute average namin. So around mga 10 km per hour lamang yung average wind speed sa amin sa Caloocan. Samantala sa outside humidity natin, medyo drier tayo mga folks at 69%, alanganin na 69% at tumaas ito ng 5% since last hour. So mukhang bumaba pala kanina ha, maabot ng 64%. So medyo drier pala tayo kanina. Ibig sabihin lamang umiiral talaga yung ridge of high pressure area niyan malamang dyan sa bandang hilagang silangan ng Luzon. Sa atin namang barometric pressure, nasa 1,000 hectopascals tayo and steady ito since last hour. Good naman ang ating air quality, so walang magiging problema. At ang ating high tide low tide status ay alanganin low to high tide pa lang po tayo. So hindi ganun kataas ang sea level. Double check na ngayon natin yung ating sea level using high tide low tide status. So mula ngayong araw ay lagpas pa rin sa 1 meter sa mamayang alas 2 ng hapon mahigit ang ating high tide. Ingat po sa mga maliligo, aabot daw ng 1.2 meters ang taas ng ating sea level pagdating ng high tide mamayang mga bandang alas 2:16 ng hapon. Ayun taas, lagpas ng 1 meters. And then bukas daw ng linggo ay aasahan na hanggang 1 meter ang pinakamataas mga bandang alas 3:21 ng hapon. Yan, so pagdating ng Lunes mukhang mababa naman ang sea level natin hanggang 0.6 to 0.8 lamang. So this weekend hanggang bukas daw ng linggo ay aabot sa mahigit 1 meters ang magiging sea level natin ngayong araw hanggang bukas ng linggo. So ingat po ha sa mga maliligo, lalo na dyan sa may bandang La Union at sa may bandang Surigao po, dahil asahan ang matintinding alon, yung swelling ng karagatan dyan ha, lalo na't meron tayong umiiral na naman sa surface trap creating intertropical convergence. So medyo windy pa tayo, malakas ang windy dahil po sa easterly trade wind po. So ingat po mga folks. Samantala sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:19 PM. At sa ating moonrise and moonset, mukha okay na ating moonrise and moonset. Ayan so wala pa po siya dahil magmo-moonrise pa lamang po ito
ngayong alas 11 o 11:44 AM ngayong umaga. At lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 12:29 ng madaling araw o hating gabi po, mamayang gabi. Yan. At sa atin namang local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo, inaasahan natin magiging maulap ang maghapon natin. So magkakaroon daw ng afternoon rain showers na 19 to 20%. Sana pumasok yan. At bukas ay ganun din, partly cloudy tayo at may maliit ang tsansa din ng pag-ulan at 10% ang tsansa. Highest sa lowest temperature expected ay maglalaro between 36 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 30 degrees Celsius. Samantala sa ating local weather advisory, kaninang madaling araw na mataan ni Pag-asa, itinaas nila ito as low pressure area. Pero malamang ito ay C90W mga folks sa 99W. Namataan ang lokasyon kaninang madaling araw C99W sa layong 795 km. Silangan ng General Santos City. Yan, 795 km. So, halos nasa loob niya ng Philippine Area of Responsibility. Tinaas yan as low pressure area. Well, dito naman sa atin is 99W at ang tinutukoy ng ating tropical cyclone sector. So, yung ating surface trap niyan o yung surface trap ni 99W ay nagpapang-abot yan sa bahagi po ng Eastern Mindanao area. Yan. So, magkakaroon po tayo ng mga malawakang pag-ulan na kasalukuyan ngayong nararanasan ng mga taga Mindanao. Sa ating short term weather forecast, mukhang magiging maulap na po tayo nitong huling linggo. At dahil Sabado na nga po, ina-announce na natin ang pagsimula ng transition from habagat to from hot dry season to habagat season na po. Sa nagtatanong kailan yung pinakahabagat natin? Mga first to second week na po ng June. Probably mga first week ng June ay inaasahan na natin na makakaranas na tayo ng mga pag-ulan-ulan po niya, na makakaranas na ng sunod-sunod na mga kalat-kalat na pag-ulan na. And then ngayong huling katapusan, mga between ngayong araw hanggang 31, inaasahan na natin sunod-sunod na po magkakaroon na tayo ng mga rapid na localized thunderstorms niyan, mga malupit ang localized thunderstorms at mga pag-ulan po mga folks. So ingat po, nitong week na po na darating makakaranas na tayo ng mga makulog at maulang panahon po maghapon po. Yan. Sa Metro Manila siguro maliliit pa rin ang tsansa, pero typically mga bandang southern part ng ating bansa, kabilang na ang Mindanao at Visayas, mas makakaranas na sila ng mga localized thunderstorm po dahil iiral na po yan unti-unti ang madalas na intertropical convergence zone, lalo na't meron tayong minor El Nino po ha. Yan. So malinaw yan mga folks sa mga nagtatanong kung kailan na magiging tag-ulan natin. Yon po ang magiging significant at nakikita naman natin sa short term weather forecast, magiging madalas na po ang maulan, partially cloudy at localized thunderstorms dito sa Metro Manila. Well, hopefully mag-ready na po. Ihanda na po ninyo inyong mga payong dahil pagpasok po ng June, medyo makakaranas na tayo ng mga manaka-naka o medyo madalasan na mga pag-uulan, kahit isolated light rain showers ito to some moderate rain showers. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita natin yung infrared 3RM, makikita natin ang maulap na himpapawari na ito sa bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pero pagdating sa bati ng Luzon, kitang-kita naman po sa satellite imagery na halos clear skies tayo kasama na ang Metro Manila. Kaya patuloy pa rin tayo na makakaranas ng grabing alinsangan at mainit na panahon despite na mayroong frontal system bayou front dito sa Ilaga. At may umiiral tayo na ridge of high pressure area sa paligid nito. So medyo mayroon tayong ridge of high pressure area dito at easterly trade wind dito. Sa baba, dahil meron tayong surface trap, itinaas siya ni Pag-asa sa shallow low pressure area, kaya nagkakaroon tuloy ng mga malawakang kaulapan na may dalang ulan po dyan. So embedded po, o nag-embed na po ang development ang intertropical convergence zone dito sa bahagi na to ng southern Mindanao. Yan. So nagkakaroon tayo ng development of surface trap concluding to intertropical convergence zone. At dahil na rin sa embedded ng shallow trap dito na itinaas nga po as low pressure area ni Pag-asa po. Ayan, kitang-kita po ang maulap na yung papawirin. Ito po yung infrared rainbow niya. Kung direct animation ang gusto nyo makita, yan, makikita po natin ang most of Visayas and Mindanao nakakaranas ng mga pag-ulan. So makikita natin mula sa bahagi po ng Mindanao makakaranas po ng mga moderate to heavy rain showers. Ang ilang bahagi nga po
Davao Region, kabilang na ang Eastern Mindanao, kasama na ang buong Caraga area, kasama na ang Surigao Region yan and then Agusan Region, mula Agusan del Norte, Agusan del Sur, makaranas na ng mga pag-ulan sa bahagi ng Hinatuan Bislig, so nakakaranas ngayon sila ng malawakang pag-ulan. Yan. Kasama na ang Compostela Valley, yan, ilang bahagi po ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Norte. So, alalay po sa magiging pag-ulan na naman sa City of Davao, pero sa kasalukuyan, at least maulap at mga aasahang kalat-kalat na lightning showers. Mula naman sa Sorsogon area and most of Southern Mindanao, mula General Santos City, South Cotabato hanggang sa bahagi nga po ng North Cotabato, Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat, maulap at may mga moderate to heavy rain showers tayo na umiiral ngayon yun. Kabilang na ang Jose Abad Santos, Malita hanggang malalang ng Davao Occidental. And the rest ng Sarangani, makakaranas tayo ng moderate to heavy rain showers at Zamboanga Peninsula, moderate to heavy rain showers din po naranasan natin. Mula dyan sa bahagi na Osamis at Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, kasama na ang Zamboanga Sibugay, all the way hanggang Zamboanga City po. Maulan din ang bahagi ng isla natin sa Basilan na Tulusulo, so ingat po sa mga biglaang flash floods po at yung mga biglaang buhos ng ulan dyan. Yan. Ang Northern Mindanao, bagamat maulap, makakanasin tayo ng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers, kabilang ng Cagayan de Oro and the rest ng isla ng Camiguin, Misamis Oriental, hanggang dyan na nga po sa bandang Agusan del Norte sa Butuan po. So magiging partly cloudy to mostly cloudy din ang isla ng Dinagat Island at Siargao na nakaranas din ng moderate to heavy rain showers, kabilang na ang most of Eastern at Western Visayas area. Nakaranas na heavy rain showers ngayon ng Borongan, Insan Samar hanggang Gian. Ingat po sa flash floods at mga pakidlat. Kabilang na ang Hernani, kasama na ang pagtawid dito ng bandang Southern Leyte, mula Baybay, Mahaplag, Silago, pababa na po yan ng dulo ng San Francisco Ingat po sa mga biglaang flash flood po na kasalukuyan kayo ngayon inuulan dyan ng moderate to heavy rain showers po mga folks. And the rest ng Northern Leyte at Northern Samar, nakakaranas din ng mas maulap na yung papurin at mga inaasahang kalat-kalat na pagulan na may pagkilat at pagkulong. Siyempre, nakakaranas din ng heavy rain showers ang ilang bahagi ng Cebu, kabilang na ang Bogo o at Daan Bantayan, pababa ng Danao hanggang dyan sa mismong City of Cebu, kabilang na ang Consolacion hanggang dyan sa bandang Mandawi at Mactan po. Ingat na lamang po dahil asahan malakas ang patak ng ulan dyan na medyo titila-tila din anytime. Magiging maulap din at kalat-kalat na isolated rain showers ang most of Negros region, kabilang na ang Negros Occidental, dyan sa kanluran ng Sipalay hanggang Candon at pataas ang bandang Bacolod. Magiging maulap din ang buong Iloilo City at most of southern part ng Panay Island, mula dyan sa Patnogon, San Jose de Buenavista, Tobias Fournier at Anii, San Joaquin, Mag-aw, Ingbaras hanggang dyan sa Tigbawan. Ingat po sa mga biglaang flash floods at localized thunderstorms. Magiging maulap din sa mga resort natin dyan sa bahagi po ng Aklan, yan, yung mga resort natin dyan, Rojas City hanggang dyan na yun sa bandang Capiz po ng at Rojas City hanggang Concepcion po. Magiging partly cloudy to mostly cloudy din tayo at asahan ang mga kalat-kalat na mga pagkidlat at pagkulog po. At mula sa Southern Luzon sa isla ng Masbate hanggang Romblon, magiging maulap din tayo. Expected din na mga isolated rain showers and localized thunderstorms at ilang bahagi ng Bicol region mula sa bahagi ng Albay, kasama na ang Iriga at Naga, magiging partly cloudy to mostly cloudy. Pero at least katamtaman ang panahon muna ang umiiral at maaraw ang paharte ng Bicol region, kabilang ng Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur po. Kabilang naman ang Mimaropa sa makakananas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, possible moderate to heavy rain showers. Sa ngayon, nagiging katamtaman muna ang buong Palawan sa Puerto Princesa, bababa ng Bataras at Balabac. Pero anytime po, magkaka-heavy rain tayo dyan so be prepared po ng mga payong at medyo silong-silong na rin kahit papano. Kasama na ang Coron, Palawan at ilang bahagi nga po ng El Nido. The rest ng Southern Luzon, mula dyan sa bahagi ng Mindoro at Marinduque, magiging maulap din tayo at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, lalo na yung mga afternoon rain showers natin Kasama na ang most of Quezon Province sa Atimonan, Quezon, Camarines Norte, papasok na yan dyan sa bahagi ng Dayet at patawid na yan ng bandang Camarines Sur po. Magiging katamtaman muna tayo pero partly ito musikaw di ang aasahan natin maghapon at asahan ang medyo may isolated na afternoon rain showers po tayo kabilang niya sa mga ng Quezon Province po at Laguna.
Wala naman sa rest ng Calabarzon area ng Batangas, pataas na yan ng Cavite, Metro Manila at Bulacan, magiging maaraw at maalinsangan muna tayo, pero may forecast tayo at least 10 to 20% daw tayo na tsansa ng uulanin at localized thunderstorms. Hopefully pumasok yan dahil asahan sa maghapon na naman ang grabing init at alinsangan dahil mataas-taas na naman ang ating outside humidity niyan. Tumataas ang outside humidity, kasabay na rin ang pagtaas ng outside air temperature, equivalent yan sa malagkit-lagkit na naman na alinsangan dulot po ng Estalis dito sa may ng silangang baybay ng Luzon po. Kasama na ang buong Metro Manila at Central Luzon, asahan ang mas mainit na heat index kabilang na ang Pangasinan at pinakita ko sa inyo kanina ang grabing init ng heat index sa buong Northern Luzon. Dahil clear skies po tayo dyan, walang masyadong kaulapan sa maghapon. Pero dyan sa may bandang mountain province, bandang hapon, magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan at mga localized thunderstorms. Be prepare na lamang po bandang hapon yan, gabi o madaling araw. Pero generally, ang Metro Manila hanggang Central Luzon, tuloy-tuloy po magiging maaraw natin at grabe ang magiging alinsangan natin ha. So wag masyadong magbibilad. Swertehan na lamang kung magiging maulap tayo sa bandang hapon yung mga afternoon rain showers. Pero maliit po kasi ang tsansa, ang forecast. So mag-ingat at wag na lang masyadong magbibilad. Magdala po ng payong at uminom pa rin tayo ng maraming tubig po. Hindi kagaya sa bandang Visayas at Mindanao kasi mas gloomy po sila din ngayon dyan. Maulap at nakakaranas ngayon ng mga moderate at heavy rain showers. Wala naman sa ating MSLP forecast mula sa Data Feed Pag-asa ng WRF nila. Makikita natin yung kanilang 24-hour accumulated rainfall kasama na ang NCR. Medyo may mga light to moderate showers daw within 24 hours ang barte ng Metro Manila. Kabilang na ang bandang Bulacan. Well, sana pumasok po yan at least 50 millimeters. Yan, yung precipitate hour. Hanggang bukas daw yan na linggo. Yung SWAT na yan ng mga pag-ulan. Pero highly concentrated po ang bandang Mindanao, nakakaranas ng mga ilang moderate to some heavy rain showers, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Yan, dito sa bandang Luzon, mga manakanaka sa Metro Manila, pero mostly bandang Central Luzon daw meron. Yan, nakataas po yung forecast dyan in 144 hours. Ang 6 hours SWAT naman, kung makikita natin mga folks, mas mataas ang concentration sa bandang Mindanao. At dahil po sa umiiral na ITCC at may shallow low pressure area, magkakaroon ng mataas na concentration ng pag-ulan, moderate to violent rain showers daw ang iiral. Ayun, extended forecast niyan hanggang May 26 to 28 to 29 na po yan. So, nitong week na po, mga huling linggo po ng May, mas malakas ang magiging pag-ulan. Ang concentration dito sa bandang Zamboanga Peninsula, Lanao Region, yan, bandang Lanao del Norte, Lanao del Sur, Agusan Region, Bukidnon, yan, at most of Sorsogon area at ilang bahagi ng Davao Region. Moderate to heavy rain showers po, to violent ang concentrated ngayon dyan sa darating na linggo na ito. Sa bandang Visayas naman, most of kanluran ng Visayas, manakanaka sa may bandang Eastern Visayas, magkakaroon ng mga ilang moderate to some heavy rain showers ang bandang Negros Region at Cebu. At sa Mimaropa naman ang Mindoro at buong Palawan, kabilang na ang Puerto Princesa. Nakakaranas ng moderate to heavy rain showers yan nitong week na ito. Yan, mapapansin natin ang mataas sa concentration po, mostly bandang Mindanao. Pero pagdating sa bandang Metro Manila at Central Luzon, mga milder lang na magiging pag-ulan o kalat-kalat ang aasahan natin. Saglitan lang bandang Metro Manila. At mataas ang concentration din ng pag-ulan sa may bandang Ilocos Region, kabilang na ang Mountain Province po at Abra. So medyo makakaranas din kayo dyan ng mga pag-ulan nitong daratang na linggo na ito within 144 hour 6-hour rainfall SWAT po yan. So makita natin yung concentration. Malinaw naman po sa pinapakita kung aling mga areas ang mas uulanin, which is ang bandang Mindanao ang mas mataas ang concentration ng pag-ulan po. Heavy rain showers po this coming week bago matapos ang May. So medyo ready po tayo mga folks sa magiging malawak ang pag-ulan nitong bago matapos ang May. At asahan natin yan, binabanggit-banggit na ni Pag-asa yan, mga huling linggo po yan ng May. Aasahan natin makakaranas na tayo ng mga pag-ulan dyan. Pero hindi lahat. Magsisimula pa rin yan sa bandang Mindanao at ilang parte ng Visayas area. Hindi pa gaano sa bandang Metro Manila or most of Central Luzon. Manakanaka pa muna. Pero sa ngayon, ang mas nakakaranas sa matinding buhos ng ulan muna, ang parte nga po ng Mimaropa at Mindanao area. Yan, kitang-kita naman sa ating accumulated 144-hour rain SWAT. At diretso naman tayo sa ating bagong binabantayan na dalawang panibagong invest low pressure area. Well, as of 8 o'clock AM na ngayon ito sa ating monitoring, mapapansin natin na wala pang nagbago. O initially pala ang kanilang atmospheric pressure at
initial pa lamang yung kanilang wind speed. Both 90W at 99W po ito, nasa parehong 1,008 hectopascals ang kanilang surface temperature po nila o center air temperature. Pero kung susukatin natin mula sa pinaka-location nilang dalawa, as of 8 o'clock AM, itong si 99W, ang lokasyon niya sa layong 2,033 km east ng southeastern part ng Mindanao po. At yung isa naman, kung titingnan natin, ang layo naman itong si 90W, nasa layong 4,156 km. Sobrang layo pa nitong si 90W po. Pero mapapansin po natin halos pa north-westward po pareho ang galaw ng dalawang ito mga folks. Yan. Bakit northwestward? Malakas po yung steering environment dito, pag ganyan, and then kalaunan medyo nagiging outward pa northeast. Bakit? Meron tayong ridge of high pressure area dito, sumasabay din ang frontal system na kumikilos pa-east direction. Yung may front malakas. Ang tendency po, yung direction ng anumang low pressure area, magno-northwestward yan, biglang pipilitin yan, kakabigin pa northeast. Yan, ganyan ang magiging direction yan. So, usually, ang itong si 99W, posibleng makapasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Pwedeng gumanyan yan, pumasok yan ganyan, then magre-recurve pataas, or maaring mas pumasok pa yan dito. Yan. Yan. At least may idea na tayo. Kung hindi naman, pwedeng hindi pumasok ng PAR, agad din itong magre-recurve pa northeastward. Ito naman, halos pa northwestward din ang kilos nito dahil sa steering environment. Pinipilit mag-Coriolis ito pa kontra, kaya yung shifting ng ikot niya pahilagang kanluran. Napo-force siya kumilos pa northwestward po. Pero base dito sa yung mga empirical forecast, maliit pa sa ngayon ang potential nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility dahil agad-agad din itong hihilaga bago lumapit ng boundary ng PAR. So sa ngayon maliit pa ang potential nito na lalapit o papasok ng Philippine Area of Responsibility itong si 90W. Sa ngayon itong si 99W ang may potential pa na makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung distansya nilang dalawa. Wala pang significant na direction at maliit pa rin sa ngayon o low pa ang chance nilang pareho na maging isang aktibong low pressure area sa ngayon. Dahil makikita natin sa pinaka-floating satellite nila halos hindi natin nakikitaan na magkakaroon ng improved circulation. So maaaring anytime madidissolve na lamang po yan, pero anytime din mayroong posibleng mapapalit sa kanila kaagad dahil mataas po yung forecast. Kung titingnan natin sa tropical cyclone and forecast mula sa iba't ibang weather agencies, wala pang itinataas ang Joint Typhoon Weather Center, pero si Japan Meteorological Agency ay nakataas. Ito yung bagong shallow low pressure area, ito yung idinidictate ni Pag-asa, pero ang indicated lang is si 99W, pero hindi pa nila ini-indicate si 90W. Nandito si 90W, ito si 99W. Yan, ito kasi si 90 at isang unknown shallow low pressure area. Pero surface top na maituturing pa lamang natin yan ngayon. Pero itinaas na agad ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa bilang shallow low pressure area. Pero makikita naman natin sa satellite imagery, trough lamang siya na mag-embed ng ITCC. So magdadala lamang yan na malawak ang pag-ulan sa bandang Mindanao. Pero yung magiging cyclonic situation sa ngayon ay mababa pa. Nagkakaroon lang ng cyclonic genesis kaya itinaas as low pressure area. Kung titingnan natin within the next 24 hours, titingnan natin dito ay nanatili pa rin siyang shallow low pressure area, and then within 48-hour period, kung titingnan po natin mga folks, ay agad-agad ding mawawala itong o aalisin din kagad nila itong isang low pressure area. Siguro pagtawid na yan dito sa bandang Mindanao. And then nanatili pa rin mababa yung potential ni 99W na magiging active low pressure area. So sa ngayon, hindi pa natin talaga pwedeng sabihin kung itong si 99W ay magiging isang aktibong low pressure area o magiging malakas na bagyo. Pero kung titingnan natin yung mga extended forecast po gamit yung ating tropical cyclone track ensembles, mapapansin natin dito may mga indicated forecast si 90W, pero papansin nyo po halos dadaan lamang ito ng Guam at maliit ang potential at very erratic yung ganyang galaw at walang nakikitaan na nagkakaroon ng pag-enhance. Si ECMWF mababa o napaka-unnatural pa ng forecast, so unlikely pa itong mabubuo talaga.
Pero Sky 99W ay posible o may maliit na posibilidad makakapasok pa ito ng PAR. So napaka-erratic din ng forecast niya dahil may tendency kikilos ito pa ilagang kanluran, pero most likely pa north westward po ang kilos niya. So hindi natin inaalis ang potensyal o posibilidad na maaari pa yung makatungtong ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung magiging malakas o ganap na bagyo ito, sa ngayon nanatili pa ring maliit ang posibilidad pa. Manatili natin siya obserbahan pa dahil meron pa tayong at least mga 62-hour period para ma-monitor itong C-19NW kung magiging ganap na bagyo ba, maging C-90W. Sa ngayon, pare-pareho na maliliit ang potensyal na magiging aktibong low pressure area dahil kay CMWF maging kay 99W ay nanatiling napakaliit o napaka-very erratic ng kanyang forecast po. Hindi pa sila magkakatugma ng GFS at ECMWF. Ganon din sa forecast ni Pag-asa, ni Japan Meteorological Agency sa global forecast assessment natin. Kung titingnan po natin sa global forecast assessment mga folks, yan, i-load po natin yung global forecast assessment at kung titingnan natin yung forecast ng West Pacific Basin, mataas naman ng kanyang favorable, yung kanyang convergence, mataas na rin talaga dahil mataas yung water vapor. Ayan pati yung shallow trough na lumalapit dito sa silangan ng Mindanao nga po, na nagdudulot po ng mga kalat-kalat nga po ng mga moderate to heavy rain showers. So mataas pa rin potential, at least 20% base sa global traffic hazard. Yan, nakataas po sa 20% pa rin na may potential na may mabubuo. Pero sa pinaka-actual natin mula sa Global Spectral Model, dito malinaw na maaari pa itong pumasok ng PAR. Ayun, Ayan, ito yung C-99W. Pagsapit ng May 28 po, bali mga test day, posibleng makatungtong na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, Yan, makakapasok pa ng PAR o makakatungtong pa ito ng PAR. So, tingnan natin mga folks, at nakakapaghatak na ito ng ilang southwesterlies. Yan, mayroong pag-iral na southwesterly. So nagpaparamdam na po yung ating southwesterly trade wind o yung habagat. Medyo nagpaparamdam na siya. At dahil nata-drive in po nitong sirkulasyon na ito, yung ating southwest monsoon, maaring mapapaaga po ang paglakas ng daloy ng southwest monsoon pagpasok po ng unang linggo ng June. So malinaw po yan mga folks, at ito po yung pinaka animation yan. Yan, ito po yung shallow trough pero na-dissolve din, and then kikilos itong C-99W pa northwestward, then papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mga bandang May 28 po. Mga test day po yan. So kung hindi man May 27 o May 28, maaaring tumutong na yan ng Philippine Area of Responsibility. C-90W naman halos hindi masyado halata pa dito sa ating global spectral model. Sa mean sea level pressure, ito po yung sequence ni 99W. Yan, bumababa po. So, nagiging actively yung forecast niya rito. Nag 1,004. So, posible pa rin talaga maging active low pressure yan anytime bago matapos ang May. Yan, Pero walang nakikitaan na tatama sa anumang malaking kalupaan ng bansa. Dahil halos pahilagang kanluran kagad ang itinutumbok nito. So, hanggat napipigilan siya ng range of high pressure area sa itaas, ay malabo na ito'y makalapit sa anumang malaking kalupaan ng bansa. Yan, malinaw naman yan mga folks. At yung wave height, medyo hindi naman gaano kalalaan ang alon. Yung strike probability po, ito po yung sitwasyon. So, mataas ang probability of tropical cyclone genesis, at least 60%. So, in 144-hour period po, kung titingnan natin, makikita natin ay less likely rin itong didikit sa malaking kalupaan ng bansa dahil pa north westward lang din ang kilos niya. Yan, walang nakikitaan na lalapit dito sa silangang bahagi ng bansa. Pero asahan natin na yung trough, dahil sa embedded ng intertropical convergence zone dito, magpapaulan yan sa Palawan hanggang ilang bahagi ng western part ng Visayas at southern Mindanao area. Yan, magkakaroon po ng pag-ulan yan. Anong araw yan? Expectedly, mga May 28 talaga. So, May 28 talaga, probably ay magdadala ito ng mga pag-ulan pa rin. Although, walang nakikitaan sa ngayon na ito ay tatama nga sa anumang kalupaan ng bansa. Pero at least may nakikitaan tayo na makakapasok yan ng Philippine Area of Responsibility sa May 28 po bago magpalit ang month. So yun po ang at least medyo nakikita natin na malinaw mga folks. Sa mga computer models naman ay makita natin kay GFS ay halos hindi ito nakikita na lalapit sa bansa. Yan
Ito si 99W, then halos nagsama ito kay 1990W at 99W. So napaka-erratic pero may potentially na magiging isang tropical cyclone paglapit daw ng Guam. So mga May 28, May 27, May 28. So titingnan natin yan mga folks. Yan, pero kay ECMWF kasi mga folks, kung titingnan natin halos wala siyang indication na magiging active na low pressure area. Sa ngayon po si ECMWF, pero shallow trap po siya nakikitaan dito. So maaring mananatili siya as shallow low pressure area according kay ECMWF. So very erratic at hindi pa sila magkakatugma. Ang malinaw lamang na medyo magkatugma si GFS at si Japan Meteorological Agency na nakikitaan nga na pagkaroon ng enhance ng bahagya at makakapasok nga ng Philippine Area of Responsibility. So tututukan pa natin ito. Hindi natin inaalis ang posibilidad na magiging isa dyan sa dalawang yan between 99W at 90W ay magiging isang active low pressure area or potentially isang tropical cyclone. So tingnan na lamang po natin, mag-update pa rin tayo time to time mga folks. So sa ating real-time vegetation and drought ha, patuloy pa rin nakataas ang drought early warning natin sa halos buong bansa na po nakataas ha. Well, epekto na rin yan ng El Nino po. So asahan natin ang buong Pilipinas nakataas ang ating drought warning. So yung drought pa rin ay mostly concentrated sa bandang kaluran ng Luzon kasama ang Metro Manila, ilang parte ng Calabarzon at Mindoro, at mas mataas ang concentration bandang Pangasinan at Central Luzon. Mataas din sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na sa bandang hilagang parte ng Cagayan, yan, sa may bandang Tugigaraw, at Bicol Region, yan. Pero mas mababa po ang classification ng drought sa bandang Mindanao dahil madalas silang nakakaranas ng pag-ulan mga ganitong buwan po. In 1 month, mas mataas ngayon ang average rainfall sa most of areas ng Mindanao at southeastern part ng Visayas. Sa Luzon naman, bandang Isabela po, madalas ang mataas ang average rainfall, at least minor to moderate. Pero mas mataas ng konti o medyo nagmo-moderate bandang Mindanao talaga, mataas. At least moderate po ang mataas na average rainfall sa kanila at bandang southeastern Visayas. Mangilan-ngilan din sa Palawan pero manaka-naka. Pero bandang Central Luzon at Metro Manila at most of kanluran ng Northern Luzon, talagang tuyo o halos wala tayong nararanasang grabing mga pag-ulan po. Napakababa, napaka-dry po ng ating paligid sa Central Luzon hanggang Northern Luzon po kasama ang Metro Manila. So yung concentration natin dito maging sa bahagi po ng month ay yung ating drought intensity ay halos severe na po to extreme ang parte nga po ng Ilocos Region at Central Luzon. Yan, hindi naman masyado sa Metro Manila pero at least nagmo-moderate po tayo. Meron tayong moderate sa Metro Manila pa rin. Yan, yung mga pula na yan ay most of severe to extreme na yan. Yan. Then severe sa parte po ng Pangasinan at Zambales. Severe to extreme, grabe extreme sa may bandang Zambales. Most of Ilocos Region sa kanluran. Yan. Sa Visayas naman, ang kanlurang bahagi ng Panay Island, nasa severe to extreme din sila, Sa Metro Manila, at least medyo meron tayong moderate. Yan, moderate yung ating drought intensity, drought index natin. At least nasa moderate tayo. And then the rest severe bandang kanluran ng Northern Luzon. Grabe, taas. So, medyo mababa ang ating land surface temperature at mas mataas ang concentration sa may bandang Tugigaraw area o Cagayan. Medyo moderate o halos mataas din sa bandang Metro Manila, Bicol Region at most of central ng Visayas. Mangilan-ngilan sa Northern Mindanao area. So, mataas po. Yun po yung ating drought index classification. Delikado pa rin ang most of Luzon. Mataas pa rin ang ating drought index po at asahan natin tuloy-tuloy yan dahil meron tayong El Nino phenomenon. At posible pa nga pong tumaas yan. Sa mga nagtatanong ulit, magkakaroon pa rin ba tayo ng Super El Nino? Gaya na ating sinasabi, hindi natin inaalis ang posibilidad. Sa ngayon, yung ating El Nino watch ay nasa moderate ang aasahan natin na aabutin. Pag sinabing moderate, abot yan ng mga 1.17 degrees Celsius na sea surface temperature, yung ating on watch. Ayan. Pero kasalukuyan yung ating emerging to El Nino, nasa neutral pa tayo as of April 2026. So emerging parang po tayo.
Pero base na rin dito sa synopsis, inasa natin mag-emerge na po ito 82% between May to July ngayong taon. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa last quarter po ng taon na 96% chance hanggang February yan ng susunod na taon po. So makikita natin dito sa ating ENSO projections probability. Yan. Sa ngayon, base sa ating ENSO projections probability, hanggang 1.69 degrees Celsius po o moderate ang ating inaasahan. Moderate to strong. Yan. Dito, maaaring umabot pa sa strong yung ating El Nino. Hindi pa siya nakikitaan ng ating ENSO probability na aabot pa siya sa super El Nino. At least mga strong El Nino ang posibleng abutin natin. Pero pagdating naman sa ENSO plume forecast naman dito, posibleng magkaroon tayo ng super El Nino. Super El Nino siguro mga starting na yan dito, mga bandang August, September to October, bago matapos ang taon. You know, between August to October. Yan. Yan. Papalo yan ng 1.97 to 2.47 degrees Celsius. Dito, posible magkaroon tayo ng super El Nino. Yan didiscuss uli natin. Ito yung last update for April 2026. So, posible tayong mag-super El Nino pa rin ayon sa ENSO plume ng ERI. So, yan po So, i-hide natin yung statistics para makita lamang yung statistics and average. Pagdating po ng bandang June, July to August, aabot na tayo sa strong El Nino. And then, magsusuper El Nino daw tayo pagpasok pa ng mga between August to October ngayong taon. Ayan o. So, bago matapos ang taon, posible tayong pumalo sa 2.12 degrees Celsius na dynamic average. So, posible tayong pumalo o umabot sa super El Nino pa rin. So, titingnan natin kung magtutugma yan sa NOAA. Sa ngayon, medyo hindi pa sila nagkakatugma. Pero at least may idea na kayo mga folks kung yung dynamic average ng sea surface temperature ay pumalo yan from 1.55 to 2.12 degrees Celsius. Which is ito po yung super El Nino. Yung ganyang sea surface temperature. So, yan po yung ating mapasasabi ngayon sa mga nagtatanong. Yung kasalukuyan kasi natin na neutrality 0.36 degrees Celsius pa lamang po tayo. Papasok pa lamang tayo sa 0.36 degrees Celsius. Under neutral pero emerging na yan to minor El Nino na mga folks. Ayan. So, magma-minor muna tayo bago mag-moderate po by the third quarter ng taon. So, malinaw yan mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, medyo may mga long period na nadetect ang ating seismometer kagabi. Pero malamang sa labas yan ng bansa. At kaninang madaling araw, meron din mga bandang alas 3:40 ng madaling araw. So, tingnan natin yan kung anong lindol yan sa loob ng Pilipinas. Wala naman tayong magnitude 4, pero kung titingnan natin mga bandang, anong oras to? Mga 3:40 ng madaling araw. So, tingnan natin mga bandang alas 3. So, between 3:36 o 3:56. Sambales, San Antonio, Sambales or Calayan, Cagayan. Well, maliit lang. Magnitude 2.82, magnitude 3. So, baka yun yung nadedetect dito. Mahina lamang siya. Wala pa siya sa magnitude 4+. Pero yung kahapon siguro, double check natin kung ano yung long period na nadetect. Sa may bandang Santa Cruz Islands region. Napakalayo naman siguro nito mga folks. Yan, masyado naman yatang malayo to. Magnitude 5.4. So, hindi siguro yan. Pero dito, medyo merong magnitude 5.1 sa may bandang Xishanqing High Border sa China. Baka ito yung na-detect na aking seismometer. Oras ito, mga 1:16 AM. So, malayo. Dito kasi mga 3:40 ng madaling araw. So, walang malakas. Ito siguro Admiralty Region. Anong oras ito? Ayan, kagabi. Yan. Bandang kagabi nga po meron. Ano? So, malamang ito yun. Pero sobrang layo naman niya, so walang masyadong problema yan sa atin sa Pilipinas. Yung mga outside na mga pagyinig na malilit lamang ang amplitude. So, dissipating na siya nung mag-arrive sa akin seismometer sa Caloocan.
So sa ngayon yung ating local latest earthquakes ngayon, wala naman tayong na-detect na magnitude 4 plus, pero marami naman kaagad ang registered earthquake mula kahapon. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para sa total earthquake natin for the month of May 2026. Ang total earthquakes na natin ngayon ay nasa 742 earthquakes na tayo. 710 dito is magnitude 2.0 pataas, 28 sa magnitude 4, tatlong magnitude 5 at isang magnitude 6.0 pataas po. Yan. So dito yan sa bandang San Julian, Eastern Samar. Naganap ito alas 2 ng hapon, mga 2:09 PM, mga May 4 po ito. Ito yung isa nating magnitude 6 plus. Kaya meron tayong total na 742 at isang magnitude 6 plus to magnitude 6.9. Yan. Dapat pala nilagay ko dito magnitude 6.9, no? Nilagay ko kasi 7.0. So corresponding na rin yan, magnitude 6.9 o between, na meron tayong isang magnitude 6.0 pataas. And then, ang malakas na clustered pa rin ng earthquake natin bandang southeastern part at eastern part ng Mindanao. Mataas pa rin po yung cluster. Maabot ng 58 sa may bandang eastern Mindanao. Sa eastern Samar naman, mataas ang concentration na ngayon sa southeastern ng Visayas. 41 sa may bandang Polillo Islands. 42 sa may baligid po ng Batangas at bandang 56 naman sa may bandang Isim, Northwestern Luzon sa Ilocos Norte po. Yan ngayon na mataas ang concentration. So mataas pa rin yung pressure points dito sa kanluran na tectonic plates at yung tectonic plates naman sa silangang parte ng Mindanao. Medyo mataas ng pressure points dyan. So medyo alisto tayo anytime pwedeng magkaroon ng mataas na rupture dyan. Nagkakaroon ng development ng pressure sa mga tectonic plates, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, May 23, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 23, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Expected lamang na magiging mas maalinsangan tayo sa Metro Manila at most of Northern Luzon area. Pero ingat naman sa bandang katimugan ng bansa dahil mas madalas makakaranas naman kayo ng malawakang pagulan ha. Ingat sa biglaang flash floods. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.